Hello, good afternoon. Kumusta kayong lahat? This is Justin Talk News PH. Salamat sa pagdalo ninyo. Please, una kong request sa inyo, subscribe, like, and share this video to your friends. And also, i-press nyo yung notification bell para anytime na merong new broadcast tayo, new topics tayo, you will be informed. At if you like the video, kindly like, press the like sign uh, to propagate this video. Ngayon, isang bagay na pag-usapan natin, kasi kanina narinig ko yung speech ni President Trump. Doon yata yun sa Madison Square sa NYC. And naisip ko, tanong ko sa sarili ko, kung ito si President Trump, President Putin, President Rodrigo Duterte, may common ba silang aspirations or aspirations that common sa kanila para sa kanilang bansa? Lahat naman siguro ng presidente, merong aspiration talaga para sa bansa nila, kabutihan, mostly for the benefit of their citizens. Yun naman ang usual na pinangako during the campaign, during the election. But during the campaign, pangako lang yun. But when you're going to be elected as president, doon na natin makikita kung if you fulfill your promise. And there are president also that fulfill their promise. Sinusunod nila yung mga promise nila to the letter, na pinipilit nilang magampanan ang mga pangako nila, campaign na promise nila na tuparin yung mga pangako nila during the campaign. Some successfully naman na fulfill. With regards to President Trump, yung first term niya, marami siyang na-fulfill doon. Marami siyang natupad na mga pangako niya during the campaign. Kaya yung time na yun, medyo gumanda ang economy ng US. At ang perspective ng ibang mga bansa with regards to the US during that time, medyo positive. Ngayon nga lang, dahil iba naman kasi ang platform ng Republican at Democrat, medyo nag-iba. Yung iba kasi itong mga liberals, tsaka yung mga conservatives. At ngayon, kanina nga, hindi pa naman talaga siya, by January pa siya magiging presidente talaga. During his inauguration, that will be the start of his presidency. Marami na siyang nasabi na I think naman, hindi lang yan rhetoric, pero ano yun, talagang yun ang nag-guide sa kanya to fulfill his promise. Yung isang slogan na lang, yung America First, di ba? Totoo naman talaga, inuuna niya yung US. Which is, yan din naman ang gagawin ng ibang bansa. Si President Putin naman, yung matagal na sinabi niya na he will gagawa ng lahat na paraan para maprotektahan ang kapakanan ng mga citizen na Russian sa bansa niya. So, yun ang ginagawa niya. Inuuna talaga niya yung protection sa mga kalahi niya, yung mga may Russian descent, Russian territories na talagang hawak ng Russia noon. Kaso nga lang, nagkaroon ng autonomy tulad ng Donbas area, ang Crimea, di ba? Most of them are mga Russians talaga na nakatira dyan. Kaso lang, gusto maging autonomous country, kaya nagkaroon ng independence. Yun naman diyan din ang isa sa mga kaguluhan na nagsimula with Ukraine na ang namumuno na si Zelensky.
With regards naman kay PRD, nakitang-kita naman namin nun. Laging sinasabi ni Duterte na kung anong gagawin mo sa you, if you will do harm sa mga bata, sa mga kababayan ko, sa bansa natin, talagang patayin kita. Laging yan ang lagi niyang sinasabi. At yan naman, yung mga aspirations na yan, natutupad din naman yung iba. Kaya, kanina yung speech ni President Trump, talagang isa sa mga focus niya doon sa speech niya, yung pagkadismaya niya doon sa open open border policy na pinag-anuhan, dinikdik pa nga niya si Kamala Harris dahil nga si Kamala Harris daw ang may authority na being the immigration czar, na dinideny nga daw ni na hindi naman siya immigration czar. Sinasabi ni President Trump na siya ang dahilan na meron daw nawala, missing, or hindi malaman kung nabiktima sa sex slavery, or ang iba namatay na 325 na mga kabataan nakasama nung mga nag-cross the border sa na hindi na makita, missing na yung mga bata na yun. Kaya ang assumption nila na ito ang naging biktima ng mga sindikato din sa loob ng US, na yung mga immigrants na nagdadala. So, meron pa nga siyang binubulgar doon. Itong mga nakapasok sa US na parang walk in the park daw. Walang nagawa yung mga border patrol dahil nga sa kababayan ni Kamala Harris. Mga sindikato, ang ibang mga convict talaga nakakulong. Sinabi pa nga niya na yung ibang mga presidente inaalaw daw na para malinis yung mga kulungan nila, pinalayas daw itong mga inaasistahan pa nga daw na makalayas itong mga kriminal na to mapunta sa Amerika. At malinis daw yung bansa nila with these criminals, mga gangs na to na nakakulong doon sa mga bansa na yon. And he even named yung country na yon, yung Venezuela. Nagtaka daw mga tao doon na halos peaceful na daw ang Venezuela, Caracas. Maglakad ka doon sa kalsada, wala nang gumagalaw sa mga gangs, mga criminals. Dahil nga, yung mga gangster na yon, yung mga criminals na yon, nasa US na. Nasa US na. So, doon siya galit na galit kina Biden at saka ni Kamala Harris. Kaya nagbigay pa ng testimony yung kawawa talaga, yung nagbigay ng testimony si Jocelyn, yung bata, 12 years old, na nirip yata or napinatay, tinalian, tapos kinidnap. Tapos dyan lang malapit sa kanila, pinatayan, tinulak sa creek, gustong itago ng dalawang kriminal. Hindi naman mention kung anong nationality, but they are illegal immigrants. Pinatay yung bata na yun, 12 years old. So ito daw ang dahilan ng outrage ng mga US citizens about yung pangyayaring yan ng open border policy. Si Kamala Harris nga daw sa 4 years daw na humawak ng immigration sa border, not one time daw tumatawag doon sa border police para lang alamin kung ano bang nangyayari dyan. Wala daw ganyan, kaya galit na galit si Trump. Saka marami ding taong galit. So yun, it shows na si Trump talaga concern sa mga kababayan niya. Mayroong isang yung in-appoint yata niya ni President Trump sa CIA, I don't know, I'm not sure, to be a CIA director, si Joe Radcliffe. Nagsabi na dapat doon sa border gagawa na ng fortress o kampo ng sundalo, military. Hindi lang yung mga border patrol, military na talaga ilagay doon, lagyan ng kampo. At ipatuloy daw yung wall na ginawa na nabulok na nga lang daw yung unang mga wall na intended na ilagay doon dahil pinabayaan ni Biden na hindi daw sinusuportahan yung program na yun. Kaya maganda daw lagyan ng wall, tapos kung may papasok pa na mga illegal migrants,
Ihulihin kaagad, ikulong, tapos pauwiin. Oh. Kung second time gagawin pa rin nila yan, gagawa daw ng batas, that they will be in prison for 10 years kung babalik pa sila. Dapat daw ganyan ka-sekto para hindi na uulit. So, kasi ang declaration ni Trump, hindi lang naman South America nagpunta doon, may taga mga African, lalo na yung mga nasa sa Middle East, mga ano doon, nahihirapan at nagpupunta ng Amerika through the border. So, yun ang sabi ni President Trump. Of course, minention din niya yung regarding sa Afghanistan na yung namatay na 30 na sundalo, dapat hindi daw nangyari. And then, meron siyang hinakit doon sa DA na marami daw sundalo na may mga sakit, mga sugatan. Bago daw ma-schedule na gagawin yung medical procedure sa kanila, kung merong meron sigurong operation na gagawin, it will take 6 months pa raw. Oh, yun ang mga hinanakit niya sa previous administration. Kasama pa ngayon mga senior citizens na tinatax pa rin daw dahil ayaw daw niyang mangyari yan, alisin niya yung taxes na yan para sa mga senior citizens. So, all of what he said, talagang ang unang priority niya ay pagandahin ng buhay ng mga Americans, mga US citizens. Yun ang ano talaga niya, desire niya, tsaka yung program ng administration niya, upcoming administration niya. So makikita mo yung aspiration niya napakahigpit para sa kabutihan ng kanyang mga citizens na siniservisyohan niya. Ganon din si President Putin. Si President Putin yung nakaraang 2 araw yata, nagkaroon siya ng press conference. Yun din ang sinabi. Maraming questions about kung handa ka bang magkaroon ng peace treaty with Ukraine. Bakit hindi daw? Hindi naman sila against na maging bansa ang Ukraine. In fact nga daw, nung mag-declare ng independence ang Ukraine, kasi ang Ukraine na under sa Soviet Union, talagang isa sila na nagsuporta, ang Russia. The only thing, mayroon daw nakakialam lang ng ibang bansa para gamitin ang Ukraine para sisirain ang bansa nila. Yun ang sabi niya. Tsaka kung magkaroon daw ng peace treaty, hindi lang yung 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, para pagbigyan ng pagkakataon ng Ukraine na masupplyan ng mga armas ulit para sa gera. Sunod na linggo daw, gera na naman. Gusto niya kung magkaroon ng peace treaty, yung long term talaga, na totoo tayong uupo sa isang lamesa, mag-usap tayo kung anong dapat nating gawin sa kabutihan ng both countries. Hindi daw siya pipigil ng ganyan. Ngayon, minention din niya yung mga charges doon sa US regarding President Trump ng mga nag-influence na yung Russia doon nakaraang election. Si President Trump nakipag-usap sa kanya, sa Russia, sa ambassador ng Russia. It was proven daw na hindi naman yun totoo. So, yung mga tao doon na iba, na gusto lang sirain ang relasyon nila, ganyan ang ginagawa. So, makita mo talaga, itong mga presidente na to, with the length of their service sa kanilang bansa, talagang napakaklaro ng plano, aspirations nila para sa kabutihan ng kanilang mamamayan na dapat naman gagawin mo kung ikaw ay isang pinuno ng isang bansa, isang presidente. Wala ka dapat ibang gagawin kung hindi ang kabutihan ng inyong bayan mo. So, ito yung tinatawag na nationalism. And it seems na they have mga deep nationalist to. Talagang nagmamahal sa kanilang bayan. At di rin naman nila winawala yung relations with other countries, and they want to have good diplomatic relations with other countries. Despite na meron silang competition sa business, sa mga, kasi ang tulad ng US and China,
Ah, Talagang maraming penalties dun sa tariff ang ginawa ni President Trump noon. Kaya nagbabayad ng China ng tariff. Meron din siyang mention diyan regarding sa business na ang Europe daw, panay ang import ng mga kotse nila, sasakyan, BMW, Volkswagen, tsaka yung Mercedes-Benz sa US. Pero wala ka raw, iilan daw nakita mo na Chevrolet in the streets sa Berlin. Hindi daw, grabe daw ang imbalance ng trade with the EU. Almost 350 billion daw euros ang imbalance. Ibig sabihin, ganyan ang gap between import-export na nangyari between EU and US. Kaya gusto nilang i-check yan. Gusto nilang ibahin yan during this administration upcoming administration ni President Trump. Ngayon, yung regarding naman sa NATO, hindi naman niya mini-mention yun. Yung dati kasi nag-mention siya na yung mga countries dyan, kung gusto nila na yung security nila, nandiyan pa yung mga bases ng mga US, magbabayad kayo. Kung sama yung mga bases ng US dyan sa Europe, meron niya sa Germany, lalo sa Germany, magbabayad kayo sa amin. Kami na protekta sa iyo, or you have the option, gawa kayo ng sarili nyong armed forces para kayo na magprotekta sa sarili nyo. Yun yata ang ginagawa ng Finland at Denmark. I don't know yung Sweden, basta ngayon, manufacturer din naman ng Finland ng mga fighter jets eh. Ang Denmark meron din. Parang yun, papunta na doon, it's geared towards that policy na sila na mismo ang mag-establish ng kanilang armed forces. Kasi inaasa lang nila sa US eh. But yung speech niya kanina, hindi naman yung mention yung regarding sa NATO. Ngayon, dito naman kay President Putin, na-mention na yung peace treaty with Ukraine. Makita natin na they have the desire to not to prolong the war. Doon pa nga, siningit pa nga ni President Putin yung event nangyari sa Gaza. Sana magkaroon daw ng totoong pag-uusap between Israel and Palestine people, na magkaroon ng settlement, magkaroon ng peace dyan sa area na yan. So, kasi, di ba, ang Iran saka ang Russia, magkaalyado sila. May conflict din dyan dahil sabi ni President Trump, supposed to be, hindi daw magka-allied kung gumawa pa daw ng tamang hakbang yung US noon, hindi sana maging allies yung Russia at saka China. Hindi ko alam kung anong detalye doon sa sinabi niya. Basta dapat daw hindi ganyan. Kaya parang threat kasi sa kanila yung alliance between Russia and China. So, dito naman kay President Duterte, napakataas ang aspirations niya. Ginawa talaga niya. Kaya nga maraming humangat sa kanya sa ginawa niya na mga abrupt solutions to solve the problem in this country with his bravery, determination niya na talagang malinis ang kanyang bansa sa criminality. Yan ang pinakauna na target niya. Lagi na yung sinasabi na di naman talaga ako magaling na wala gaano siyang knowledge sa economy. But hindi naman yung problema. Kung kukuha ka ng magagandang mga economic managers, mamamanage mo talaga yung economy mo. So yun ang nangyayari. Medyo gumanda ang economy natin at nagkaroon ng mga magandang diplomatic alliance with countries na dapat naman tayo dumikit din. Ngayon nakalimutan natin yan kasi this present administration inalis nga ang natin, diplomatic economic relations, business relation with China. Si President hindi. Ang sabi niya, we are enemies, we are friends to all and enemies to none. Neutrality talaga dapat ang solution for a small country like us, developing country.
Na ilang taon na hindi tayo makaangat. Sabi pa nga ni BP Sara, hanggang ngayon hindi tayo makaangat diyan sa middle income status. Parang walang plano na iangat naman tayo ng middle income status ng Pilipinas. Sabi ng iba, sana naman magiging 30,000 ang 30,000 ang minimum salary ng mga tao para tumaas ang kategory natin. Sa tingin mo, papayag kayo mga negosyante? Hindi siguro with the present state, present administration, parang mahirap kasi walang walang tawag nito, wala siyang tapang na i-implement yung mga batas na magpaganda ng kabuhayan ng mga tao at takot sa business sector o sa mga oligarch or kakampi ng mga oligarch. Ganyan. So, President Duterte talagang ginawa niya yung dapat niyang gawin. At mga ginawa na akala natin hindi niya gagawin. So, para sa akin, sabi nila si Magsaysay daw, magaling na presidente, but short-lived naman yung niya, presidency dahil namatay siya. 2 years pa lang yata. Yung nakras siya sa Mount Manunggal doon sa Cebu. Yung sinakyan niya yung pero parang hindi pa ako pinanganak niyan. Parang narinig ko yun sa father ko. Then, yun, si President Duterte is considered to be the best president of the Philippines ever had. With the way na i-manage niya lahat ng problema ng bansa natin during his time, undeniably talagang magaling talaga siyang presidente. Mahirap i-contradict yan. Dahil walang president na ganyan ang nagawa. Lalo na in the present time, as we can remember, kahit na si President Marcos, sabihin na maraming ginawa, pero he ruled for 20 years, 21 years. Meron pa siyang ginawang martial law para mahawakan niya lahat na position sa gobyerno. Hawak niya lahat na department, lahat na branches, hawak niya. Pero sa President Duterte, we enjoyed democracy. Yung yung mga maingay na media noon, sana sila ngayon, kampi sila sa gobyerno, kampi sila sa administration for I don't know kung anong reason. Sabi nila na sungal-ngal na raw yung mga nila, bunganga. Sabi ng iba. I don't know kung totoo yan. Pero sa pinapakita nila, parang totoo eh. So, ito ngayon, makompare natin ang ginagawa ni President Duterte with the other presidents. Talagang, these are world leaders na makita natin, napaka-exemplary ang ginawa. Si President Trump, si Putin, din si President Duterte. But, ang tanong, paano si President BBM? Meron mo siyang magandang aspiration para sa bansa natin? Until now, naghanap ako ng reason. Aside from the rhetoric na lagi niyang sinasabi sa mga speeches niya, hanggang dyan lang. Yung sinabi, pinaka-common yan, kahit na ordinary. Ginawang kanta pa nga yan ng mga KLGC, nasaan daw ang 20 pesos na bigas. Yan na lang. Hindi pa natupad hanggang ngayon. Parang balita pa nga with the increase in the exchange rate between piso and US dollar, magiging taas ang presyo ng bigas kasi imported na lahat. Baka magiging 100 pesos na yan. Kaya ma-afford yan ng mga tao kung ganyan. Baka magwawala na yung mga tao. Diba? Makita natin yung mga sinabi ni BBM. Siguro, unconsciously, meron siyang aspirations na maganda para sa bansa. Pero ang problema, maraming obstacle bago niya magagawa yan. Una na yung self-interest. Interest ng pamilya, interest ng mga individuals that are surrounding him. May kanya-kanyang interest kasi wala siyang tapang na
na i-roll over his mga tao na nasa paligid niya. Hindi niya kaya. Oo. Kaya wala siyang ganyan he is not strong-willed. Wala siyang will na ganyan na kaya niyang hawakan lahat. Hindi katulad ni President Duterte. A whip of corruption na maririnig ko, tanggal ka. Si BBM hindi ganyan. Nakikinig yan sa iba, lalo na kay Martin, lalo na sa asawa niya. So, yun ang problema. So, his aspirations are siguro meron, imaginary lang, but in the actual practice, wala. Wala. Kaya ito ang nangyari sa bansa natin. Kaya yung kategory niya, malayo siya sa mga yung minimension natin ng mga president, which are President Trump, President Putin, and President Rodrigo Roa Duterte. At even if si BP Inday ay Vice President pa ngayon, kung performance ng pag-usapan, napakalayo. Napakalayo. Makita mo naman ang sisima ni President Inday, Vice President Inday, Sara. Napaka-organized. Organized yan. He plays everything, his plans in the right place, in the right direction. Lahat. Parang nakaplan lahat. Hindi pa pwede gagalaw kung hindi talaga nakaplano ng gusto. Si BBM sabag-sabag eh. Kasi wala siyang control sa mga cabinet secretaries niya. Minsan nga nagka-conflict pa sila ng statement minsan kay Boying. Oh. Nung si Abalos ay DILG secretary, minsan magka-contradict pa yung mga declarations nila. Lalo na yung during the time na inoccupy nila yung QOGC. Iba-iba ang sinasabi nila. Oh. So, ibig sabihin, walang will, strong will para i-handle niya ang kanyang mga kabinete. So, makita natin na hindi siya at par with the world leaders na minensyon natin. So, may aspirations, but hindi ina-apply yung aspirations niya into reality. Napakalungkot dahil maraming, sabi pa nga nila, maraming nabudol, maraming naniwala na yung unity and continuity, doon nadali ang mga tao eh. Sa propaganda na yan. At sa pagsama ni pati si BP Sara, nagsusuri nga si BP Sara sa QGC na naluko rin siya. Pero past na yun eh. Hindi na natin pwede ibalik. Nandyan na, nangyari na. It will give us a lesson na hindi natin dapat baliwalain ang effect ng eleksyon sa buhay natin. Yung iba kasi biro lang, akala nila walang epekto. Pero hindi nila alam na yung mga decisions nila will affect their own lives mismo. Kung tumaas yung mga presyo ng mga bilihin, directly apektahan ka. Kung ikaw naman taxpayer, tumaas yung mga taxes, apektuhan ka talaga. Then walang mga programs maganda yung gobyerno. If you have simple lang na tindahan, kung mawala yung mga customer mo dahil they're not capable of buying items from the store, yung mga mga necessities na lang talaga ang binibili, mapektuhan yung kita mo. Ganyan lang. Dati, bumibili ng Red Horse, for instance. Ngayon, gin na lang. Paano ngayon yun? Di, malulugi yung bababa ang income mo. So, ganyan ang epekto. So, if we talk about aspirations, it's inherent sa mga presidente. What they always promise that during the campaign, but ang problema, mayroong mga presidente na hindi nila kayang tuparin yung mga aspirations na yan, that to make that a reality. And one of them is PBBM. I don't know. He has 3 more years. I don't know what will happen. Kung hindi siya matanggal, kung walang pangyayaring extreme na bigla siya maalis sa pwesto niya, kung kaya niyang gawin yung aspirations na yan into reality, yan ang hintayin natin. But nakita namin with the events unfolding in front of us, parang hindi mangyayari yan.
parang iba ang mangyayari. Kita naman natin ang outrage ng public with every decisions that the president made. Halos lahat blunder, sunod-sunod. Pag-handle sa typhoon, lahat talaga. Yung mga infra projects, wala. Yung food security, wala. Wala lahat. Criminality, wala. Puro talagang negative. So, yung nga expression ni BP Inday na tao na hindi marunong maging presidente, parang totoo. Sa tingin ni ngayon pa lang nag-conclude na si Vice President Sara na talagang ganyan siya. Hindi siya ang tao na hindi marunong maging presidente. So, yan ang situation natin ngayon. And I don't know kung what upcoming events na will happen that will shift the situation of this country into a positive situation, na hindi naman patuloy-tuloy tayo na that we're going to hell na daw, sabi nila. Sana naman hindi yan mangyayari. Sana naman mabaliktad ang pangyayaring ito. At isa dyan, yung tulong natin, hindi lang sa gobyerno, gawin natin ang mabuti para naman it will be replicated with other people. Pero minsan, kung makikita mo yung ibang tao, lalo na yung may hawak ng position sa government, madismaya ka ng husto. Ganyan na lang. Ang gagawin natin, let's be proactive. Kung anong makita natin kabutihan sa bansa, sumama tayo. Ilagi kong sinasabi na mayroong mga activities na we think na positive, na makatulong sa good intentions of the whole nation, ng mga Pilipino. Samahan natin. So, with this, salamat sa pagdalo niyo sa channel na to. Salamat kung you can make your comments about the topic. Then I will try my best to answer them. May mga sensible questions na lang. I will answer them in the best of my capacity. Ngayon, I would like to, before we end this one, I would like to request you na subscribe naman tong channel na to. And then you like, and then you share. We have a lot of things to discuss more kasi I surmise there will be a lot of things unfolding with regards to the situation ongoing dito sa bansa natin. So, maging alert lang tayo, maging attentive lang tayo doon sa mga mangyayari pa. So, with this, I hope na matutulungan kayo, give you more information about iba-ibang mga bagay, iba-ibang pangyayari, mga bagong balita, mga political events and issues na dapat natin talakayin for the benefit of our people, mga Pilipino. So with this, maraming salamat sa inyong pagdalo. This is Justin Talk News PH. Please subscribe and like this video. Maraming salamat po and see you in my next vlog.